Pagkagising nila kinaumagahan, ipinagpatuloy ni na Arthur at Tessia ang kanilang paglalakbay papalalim sa makapal at di pamilyar na kagubatan. Wala silang malinaw na batayan ng oras maliban sa pagbabago ng liwanag at kanilang pagod, kaya't unti-unting naging malabo ang bilang ng mga araw na lumilipas. Habang ang kapaligiran ay lalo pang nagiging ligaw at hindi makilala, patuloy pa rin silang sumusulong. Si Tessia, na ngayoy nakabangon mula sa una niyang takot at pagkadesperado, ay tila nahihirapan naman ngayong makitungo kay Arthur. Kapansin-pansin ang pagiging alanganin niya sa bawat pag-uusap at malinaw kay Arthur na hindi alam ni Tessia kung paano siya kakausapin. Sa kabila ng katahimikan, magkasama pa rin silang humaharap sa bawat araw. Para kay Arthur, hindi lang pagod ang kanyang pasan, pati na rin ang bigat ng pag-aalala sa kanyang pamilya at ang kagustuhang makabalik agad sa tahanan. Ngunit higit pa sa emosyonal na hirap, mas matindi ang pisikal na kirot na unti-unting nagpapabigat ng kanilang paglalakbay. Walang babalang dumadapo ang matitinding sakit mula sa kanyang manacor, na halos ikayuko at ikahina ng kanyang katawan. Isang araw, napansin ni Tessia si Arthur na halos mapaluhod sa sakit, at agad siyang nagtanong kung ayos lang ito. Pilit na ngumiti si Arthur at sinabing ayos lang siya, kahit halatang hindi. Kinagabihan, habang nagpapahinga sila, muli na namang sumakit ang dibdib ni Arthur. Kinaumagahan, napansin ni Tessia ang kakaibang aura mula kay Arthur. Ngunit mumiti lang ito at patuloy na ikinubli ang nararamdaman. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at minsang nakatagpo sila ng mga lobo. Mabilis na kumilos si Arthur, hinugot ang kanyang dagger at inihagis ito sa isang puno upang takutin ang mga hayop na agad ding umatras. Ngunit hindi kayang takpan ng maliliit na tagumpay ang patuloy na lumalalang sakit. Sa susunod na pag-atake ng sakit, nagtago si Arthur sa likod ng puno upang hindi ito makita ni Tessia. Mula sa kanyang taguan, pinanood niya si Tessia at muling pinag-isipan kung dapat na ba niyang sabihin ang totoo. Ngunit sa huli, pinili niyang manahimik upang hindi na ito mag-alala pa. Sa kabila ng lahat, may mga simpleng kilos na nagpapakitang unti-unti na silang nagkakagaanan ng loob. Isang gabi, marahang tinakpan ni Tessia ng kumot ang natutulog na si Arthur. Kita sa kanyang mukha ang pag-aalala. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nakikilala ni Tessia ang paligid, mga palatandaang papalapit na sila sa kanyang tahanan. Gayunpaman, bumagal ang kanilang lakad dahil hindi na kinakaya ng katawan ni Tessia ang tuloy-tuloy na paglalakad. Si Arthur naman, sa kabila ng sariling sakit, ay kinaya pang buhatin ang mga gamit ni Tessia upang maibsan ang bigat sa kanya.